Kaya nakakangiti tayo at saka siguro may halong kantsaw na rin. Bakit kaya yung ilang senador o dating senador ay nagre-request na sila ay lumabas ng bansa o magbakasyon ngayong Christmas season? Ha? Di ko sinabing kayo guilty na. Kaya lang, wala bang kinalaman itong inyong bakasyong ito sa plano at sinabi ng Pangulo, walang Merry Christmas ang mga posibleng sangkot sa korupsyon. Ibig sabihin, kakasuhan, pwedeng makulong. Ayan. Ay nagsimula na eh. Ang dami na po ng may warrant of arrest. At meron ng dating politikong hinuhulin at pugante na. Eh merong senador eh. Tama ba? Si Senador Jingo Estrada nag-request na raw sa gobyerno kung pwede siyang payagang makalabas ngayong Christmas season. Meron ding report na yung dating Senador Bong Revilla ay nagpapaalam din, gusto rin magbakasyon. Wow. Sabagay, ang pagbabakasyon ay karapatan ng kahit sino. Kaya lang kung delikadesa ang pinag-uusapan, magagawa pa niyong magbakasyon, ay under investigation kayo. Sa kabila nitong mga akusasyon sa inyo ng mga district engineer, hindi biro at saka yung undersecretary ng Public Works na si Bernardo Alcantara at iba pa, ang nagdiin sa inyo, sa inyong dalawa, na kayo ay merong kickback umanong 25%. Ngayon gusto pa niyo magbakasyon. Wow! Inuulit ko hindi naman kayo guilty. Kaya lang delikatesa naman. Baka naman pwedeng, huwag na muna kayo magbakasyon. Harapin muna ninyo yung problema. Di ba? Yung mga akusasyon sa inyo. Dahil kayo ay under investigation, kasama kayo sa irerekomenda ng ICI sa Ombudsman para kasuhan ng plunder, corruption issue. Yun yan, di ba? Papapailing ka lang sa mga taong ito. Ngayon, kung talagang bakasyon, ay bahala na sa inyong gobyerno kung papayagan kayo. Baka malagay kayo ba'y nakalagay na sa lookout bulletin? Yun lang naman po na pwedeng magawa eh. Hindi pa naman pwedeng hold departure order kasi wala pang formal na kaso. Maliban lang kay Jingo Estrada, meron na siyang nakabinbin na kasong graft and corruption sa Sandigan Bayan. Kanya nga hiniling yan sa Supreme Court na i-dismiss, hindi naman. Binasura yung kanyang petisyon, so buhay pa yung dating pork barrel issue. Ngayon sumabit na naman siya rito sa scam ng flood control. At sabi nga ng Pangulo, makukulong ang kahit sino. Walang Merry Christmas. Ayan, ha? Huwag muna kayong umalis. Kung bakasyon lang naman, pwede naman sa kanila. Ngayon, kung may plano kayong higit sa bakasyon, ano yun? Iiwas kayong mahuli? Ayaw nyo magpasko sa kulungan? O iiwasan nyo inyong kaso? Yung ba yun? Nagtatanong lang ha? Huwag kayong magagalit. Intention ba ninyo na takasan ang gobyerno? Intention ba ninyo na umiwas na kayo mahuli bago magpasko? Kayo ba'y natakot sa sinabi ng Pangulong walang Merry Christmas? Sa mga pwedeng sangkot sa graft and corruption? Again, nagtatanong lang tayo. Allowed kayong mag-travel, pero sa panahong ito, hindi maiwasan at pagdudahan kung bakit gusto nyo mag-travel. Hindi lang itong isang senador at dating senador ang pinag-uusapan. Lahat ng sangkot, engineer, mga opisyalis ng gobyerno, kontraktor, politiko sa Congress at Senado at mga local executive. Huwag kayong umalis. Panindigan ninyo kung ano ang meron. Kung wala kayong kinalaman, isente kayo, manindigan kayo. Kung kayo may mga kaso at pwede kayong kasuhan, harapin nyo. Huwag kayong gumaya dun sa mga under investigation, nagtakasa na. Puro nagbabakasyon, puro nagpapacheck up. Mayroong isang nga senador, ang dahilan daw magpapacheck up eh. Yung dating senador na taga-Cavite, gusto yata magpacheck up. Ano ba sakit nun? Bakit parang itong mga politiko pagka nakakasuhan, biglang check up, may sakit, nagkakasakit. Nung kayo ay hindi pinag-uusapan na may kinalaman o wala sa graft and corruption, ang lalakas nyo para kayong elepante, para kayong toro, para kayong kalabaw. Ang gaganda ng ngiti nyo, ang gaganda ng katawan nyo, ang sarap ng buhay nyo. Tapos ngayong under investigation, gusto magpa-check up. Tama na, sobra na. Ang gimmick, drama.
mamamayang Pilipino ang komplena. Hindi ko sinabing guilty kayo, inuulit ko. Kayo ay inaakusahan. Kayo ay subject for investigation. Gumaya na lang kaya kayo kay lagay ko mas magandang pamasko yan. Gumaya na lang kayo kay Engineer Alcantara, nagbalik ng 110 million. Tapos meron pa susunod na another 200. Although maliit yun. Kasi ako naniniwala, personal kong pananaw, billion na nakuha niya si Alcantara. Kung yun nga yung boss niya, si Bernardo, Undersecretary Bernardo, billion din na nakuha kung billion na nakuha ng mga district engineer at mga engineer ng Department of Public Works and Highway, billion din ang pera nakuha ng kontraktor. At pag pinagsama-sama mo, billion din ang napunta sa mga politiko. Magbalik na kayo. Mag-surrender na kayo ng pera. Dahil hinold na ng Anti-Money Laundering Council ang inyong mga account. Ibig sabihin, pinagdudahan kayo dahil malayo sa Statement of Asset and Liabilities yung inyong tunay na kalagayan. Katulad ng isang senador dyan, 18 million lang ang asset. Wow! Pero sabi ni Alcantara, nagbigay sila ng daan-daang milyon. Sabi ng isang kontraktor, nagbigay ako ng 30 milyon. Wow! Lokohan So, kung meron kayong delikadesa at meron pa kayong natitirang awa sa bayan, hindi ko sinabing guilty, magbalik kayo ng perang inyong kinurakot para kahit pa paano maibisan, mabawasan yung galit ng mga mamamayan dahil nawala ang pera nila. Pero kung kayo maghuhugas kamay, magdi-deny sa nangyayari, piling guwapo, piling walang kasalanan, piling inosente, baliktad po ang paniniwala ng mamamayang Pilipino sa aking opinion at observation. Kasi ang mamamayang galit na, ang mamamayang biktima, ang taong bayan na may karapatang maghanap ng katarungan. Kasi hindi naman may kakailap. Nakita ng mamamayang Pilipino ang daan-daang libo, daan-daang milyon, bilyon, trilyon na kinurakot. 1.7 trillion. Di umano ang nawalang pera sa loob ng 10 taon. Duterte administration at 2.5 years sa Marcos administration. Dahil ini-expose ng Pangulo, ipinatigil na ito, iniimbestigahan kayo simula noong July 28 sa State of the Nation Address ng Pangulo Sona. Yun. Ngayon, kung may nagbabalik ng dahan-dahan, medyo maliit. Ngayon, may sinasabing 12 billion na kontrol na, nahawakan na. Galing kung kanin-kanino, pinakamalaki yata ay galing kay Saldico dahil yung air asset pa lang ay nasa mga 5 billion. So, marami pa kung dapat mabawi. Kaya mga senador, dating senador, politiko, huwag muna kayong magbakasyon. Dito na lang kayo. Harapin nyo ang mga pwedeng mangyari. Kung wala kayong kasalanan, lalabas ang totoo. Pero kung kayo magbabakasyon, baka nga hindi bakasyon lang ang plano, hindi maganda yan. Ang magtatago, ang iiwas sa investigasyon, iiwas sa kaso, malamang guilty yan. Kung sino man yun ang feeling guilty, ang taong bayan lang nakakaramdam nun. Pero kayo, na mga nasasangkot sa katiwalian, kung ayaw nyo magbago, hahabulin kayo ng batas at pananagutin kayo ni Pangulong Marcos.